Nararamdaman ko noon na simple at madaling hulaan ang buhay. Palagi kaming nagkokompetensya ng kakambal kong kapatid na si Lance. Sa kabila ng pagiging kambal namin, binigyan kami ng aming mga magulang, na may pagkapilyo, ng mga pangalang Arthur at Lance, tulad ng mga Knights of Legend, pero ang relasyon namin ay malayo sa pagiging parang sa isang knight. Si Lance, na may likas na alindog at atletisismo, ay tila laging namunguna, habang ako, na mas matanda ng 2 minuto, ay nahihirapang makilala. Nakakatawa kung paano hinuhubog ng dinama ka ng pagkabata ang iyong buong buhay. Sa paggunita ko sa pagpapakasal ko kay Paige, napagtanto ko na sinasalamin nito ang kompetisyon na iyon, na patuloy na humahabol sa isang bagay na hindi maabot. Nang magkakilala kami, tila perpekto siya, matalino, maganda, at determinado. Bumuo kami ng buhay na magkasama, mga anak, isang bahay sa labas ng bayan, matatag na trabaho, pero sa paglipas ng panahon, may isang bagay na mahalaga ang nawala, na ginawang routine ang aming pagsasama sa halip na pag-ibig. Habang nagmamadali akong lumabas ng bahay, bumigay ang katawan ko. Sa mukha ako ng marahas, na naglalabas ng higit pa sa mabilisang pagkain, ito ay ang kinimkim na sakit at kapaitan na matagal ko nang nilulunok. Tumama sa akin ng husto ang realidad ng aking sirang pagsasama. Sinundan ako ni Paige sa labas na nakayapak, nagmamakaawa. Winaksi ko siya, na sinisigawan siya na iwanan ako. Habang mabilis akong umaalis, na tinatabunan ang boses niya ng makina ng kotse, sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatayo roon na nakasuot ng kanyang bathrobe, nakapamaywang, mukhang nag-aalala, pero hindi sapat para pigilan ako. Ang pagtanto na wala ng pag-ibig sa pagitan namin ay mas masakit kaysa sa paghuli sa kanya sa akto ilang minuto kanina. Hindi ito bagong revelasyon, isa lamang lumang katotohanan na iniwasan kong harapin. Sa apartment ni Lance, sinalubong niya ako ng may pag-aalala, pero nilagpasan ko siya at bumagsak sa sopa. Ang magulo niyang apartment ay palaging nakakainis sa akin, na may maruming pinggan at damit na nakakalat kahit saan. Naglalaro siya ng video games nang dumating ako, karaniwang Lance. Okay ka lang, bro? Tanong niya, na sinisiko ako. Hindi ko siya pinansin, at bumalik siya sa kanyang laro. Sa wakas, sumabog ako. Hindi ba dapat nasa trabaho ka? Nang hindi lumilingon sa screen, sumagot siya, hindi ba dapat nasa trabaho ka rin? Pinapanood niya siyang maglaro, lumaki ang galit ko. Paano siya makaupo roon at casual na naglalaro ng video games habang gumuho ang buhay ko? Bakit napakadali ng mga bagay para sa kanya habang ako ang nagdadala ng lahat ng bigat? Sumabog ako, na ikinagulat ko rin ang sarili ko. Pwede bang patayin mo ang kalokohang iyan? Ano ka ba, 16? Nagkibit balikat si Lance, na hindi natitinag, at patuloy na naglaro. Ano bang problema mo? Tanong niya ng kalmado. Ganoon hahawakan ni Lance ang lahat, walang nakakabahala sa kanya. Umabot na sa sukdulan ang galit ko. Kinuha ko ang controller niya at ibinasag ito sa pader. Ano ba, Art? Sigaw niya. Anong problema mo? Ikaw, sigaw ko, na tinutusok siya sa dibdib. Ikaw ang problema sa akin. Kung may problema ka, umalis ka. Ito ang lugar ko. Bumalik ka sa asawa mo. Sumabog ako. Nag-away na kami dati, pero iba ang pagkakataong ito. Dahil sa galit, sumugod ulit ako, pero si Lance, na laging mas malakas, ay madaling nalampasan ako, na pinatulog ako. Nang magkamalay ako, narinig kong kausap ni Lance sa telepono. Hindi ko alam kung anong problema sa kanya, sabi niya. Nang makita niya akong gising, ngumisi siya at inihagis sa akin ang isang ice pack. Tapos ka na bang umaktong parang tanga? Bakit mo ginawa? Tinawagan mo si Paige, ungol ko. Asawa mo siya. Dapat siya ang humarap sa iyo, sagot niya. Tawagan mo siya ulit. Sabihin mo sa kanya na umalis na ako. Namatay. Wala akong pakialam. Hindi ko siya kayang kausapin ngayon. Lamambat ang ekspresyon niya. Anong nangyayari, Art? Pumunta ka rito at sinugod mo ako. Ano bang problema mo?
Atubili kong isinalaysay sa kanya ang mga pangyayari sa araw na iyon, ang pakiramdam ng pagkahilo pagkatapos ng masamang pagkain, ang pagpapasya na magtrabaho mula sa bahay, at ang hindi inaasahang pagtuklas na sumire sa mundo ko. Hindi ko inaasahan na nasa bahay si Paige, at hindi nagdulot ng alarma ang kakaibang kotse sa labas. Masyado akong nakatuon sa pag-abot sa banyo, na hindi alam na ang buhay ko ay malapit ng magbago magpakailanman. Nang matapos kong ikwento ang kwento, sumeryoso si Lance. Ang bruha, sigaw niya. Huwag mo siyang pansinin. Tumawa ako ng madilim. Nakakatawa, iyon ang ginagawa ng lalaking iyon. Hindi pinansin ang komento ko, nagpabalik-balik si Lance. Sino ang lalaking ito? Kilala ba natin siya? Tumigil siya, na mukhang nag-aalala. Sabihin mo sa akin na hindi si Brian. Hindi si Brian, pero pamilyar ang lalaki. Isang katok sa pintuan ang samsung-duan kami. Si Paige iyon. Umalis na siya, sabi ni Lance ng malamig, na pinutol ang kanyang mga protesta. Nang bumalik siya, binigyan ko siya ng nagpapasalamat ng ngiti, at ginugol namin ang buong hapon sa katahimikan. Sa huli, alam kong kailangan kong harapin si Paige, ang pananatili sa malayo ay nagpapaliban lamang sa hindi maiiwasan. Nang umuwi ako, mukhang normal ang lahat, halos parang panaginip lamang ang lahat, pero hindi. Sa loob, sinubukan ni Paige na makipag-usap. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Bumuntong hininga ako, na nanatiling tahimik. Humingi siya ng paumanhin, pero parang walang laman, mas tungkol sa kung paano ko nalaman kaysa sa mismong pagtataksil. Sarkastiko kong ibinalik sa kanya ang kanyang mga salita, na kinukot siya ang kanyang walang laman na paghingi ng paumanhin. Nagtalo kami tungkol sa lahat maliban sa pangunahing isyu, na iniiwasan ang tunay na sakit. Sa huli, nagtanong ako, gaano nakatagal simula nang magtalik tayo? Nag-atubili siya. Ano ang kinalaman niyan? Parang pinagbibigyan mo na lang ako, sabi ko, pero ang lalaking iyon, may sigla. Hindi siya sumagot, at alam kong sinusubukan ko lamang siyang inisin, pero gusto kong maramdaman niya ang isang bagay, anumang bagay, na malapit sa nararamdaman ko, pero hindi niya kaya, dahil hindi ako nagtaksil. Tinupad ko ang aking mga panata. Pagkatapos ng isang tense na katahimikan, sa wakas ay nagtanong ako, mahal mo pa ba ako, Paige? Ang kanyang pag-aatubili ay nagsasabi, oo, pero hindi sa parehong paraan. Hindi sa ganoong paraan. Hindi sa ganoong paraan, ulit ko, na napagtanto na hindi na niya ako mahal. Pagod, tumayo ako para umalis. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag kang tumakbo. Kailangan nating tapusin ito. Hinayla ko ang kamay ko. Ano pa bang sasabihin? Hindi mo na ako mahal. Hindi iyan ang sinabi ko, giit niya. Alam kong nasasaktan ka at nagsisisi ako, pero binabaluktot mo ang mga salita ko. Tama, dahil nauunawaan mo ako ng husto, panunuya ko. Kailan mo ako tinihil mahalin? Bago o pagkatapos mong magsimulang magtaksil? Dahil hindi ko matandaan na nabanggit mo iyon. Pinanliitan niya ako ng mga mata. Ang pagiging tanga ay hindi magpapadali nito. Pagkakamali ko. Hindi ko napagtanto kung gaano ito kahirap para sa iyo, sagot ko ng sarkastiko. Magsasalita na sana siya, pero tumigil, nawala na sa wakas ang kanyang pasensya. Alam mo kung ano, Artie. Tama ka, dapat ko nang itigil ang paghingi ng paumanhin. Babaluktutin mo lang ang lahat ng sasabihin ko. Hindi ko napigilan ang isang huling panunuya. Ito ba ang paraan mo ng pag-iwas sa aking damdamin? Iyon na iyon. Tumigas ang kanyang mukha, at ngumisi siya. Oo, iniiwasan ko ang damdamin mo. Hindi ko sasabihin sa iyo na ikaw ay isang nakababagot, sobrang timbang na lalaki na terrible sa kama, o na ang huling pagkakataon na nagkaroon tayo ng kasiyahan ay bago ako magbuntis, pero dahil ipinipilit mo, malalim ang tama ng kanyang mga salita. Gusto ko ang katotohanan, pero hindi sa ganitong kalupitan. Kaya, gumanti ako. Kung ang asawa mo ay nakahiga lang doon na parang manika, ano ang inaasahan mo?
Hindi natitinag, inihatid niya ang huling suntok. Kung nakita mo ako kasama si Derek, malalaman mo kung ano ako sa isang lalaki na alam ang ginagawa niya. Tumama iyon ng husto sa akin. Naduraj ang pride ko. Hindi ako makapagsalita, na umaalingaw sa aking ulo ang kanyang mga salita. Nang makita ang reaksyon ko, nagbago ang kanyang galit sa pagsisisi. Artie, patawarin mo ako. Hindi ko iyon sinadya, panimula niya, pero umalis ako sa kwarto bago pa siya makatapos. Kinabukasan, nagising ako sa guest room, nalilito at huli na sa trabaho. Ang kanyang mga salita, nakababagot, sobrang timbang na lalaki, ay umaalingaw sa isipan ko habang nakatitig ako sa aking refleksyon. Bago kahapon, akala ko maganda ang buhay ko, komportable, na may desenteng trabaho, isang magandang bahay, at mga anak sa pribadong paaralan, pero tila hindi iyon sapat para sa kanya. Gusto niya ng isang taong hindi ako. Habang lumalabas ako sa banyo, nakasalubong ko si Paige sa hallway. Kailangan kong gisingin si Josh, sabi niya. Okay, bulong ko. Mabilis kaming naghiwalay, at nakahinga ako ng maluwag na umalis sa bahay. Sa trabaho, sinubukan kong mag-focus, pero patuloy na bumabalik ang isipan ko kay Paige sa kanyang affair. Ang kanyang mga salita ay humahaplos sa akin. Kung nakita mo talaga ako kasama si Derek, malalaman mo kung ano ako sa isang lalaki na alam ang ginagawa niya. Nag-buzz ang telepono ko, isang text mula kay Paige, lumala kagabi. Kailangan nating mag-usap, ng walang-walang kabuluhang bagay. Nag-alab ang galit, pero hindi ako nagalit. Sumagot lang ako, sang-ayon. Mag-uusap tayo mamaya. Mabilis siyang sumagot, okay, kita tayo mamaya. Sa trabaho, hindi ko maalis ang kanyang malupit na mga salita, lalo na nang bumisita ako sa isang tindahan na pinamamahalaan ng isang fit na batang lalaki na nagngangalang Phil. Habang pinapanood ko siyang magtrabaho, hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko, na umaalingaw sa isipan ko ang kanyang mga salita. Nang tanungin ko si Phil kung paano siya nanatiling fit, binigyan niya ako ng gym card, na nagmumungkahi na tingnan ko ito. Isinilid ko ito sa wallet ko, na hindi sigurado kung gagamitin ko ito. Sa bahay, tahimik kaming nakaupo ni Paige hanggang sa wakas ay nagtanong ako, bakit, Paige? Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Dahil hindi na ako naaakit sa iyo. Nawala na ang spark. Kinuyam ang mga ngipin ko, nagtanong ako, at terrible ako sa kama. Tama ba? Umiling siya ng malungkot. Patawarin mo ako sa sinabi ko kahapon. Galit ako. Totoo ba? Tanong ko, pero sumagot ang kanyang katahimikan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinayaan itong magpatuloy sa loob ng maraming taon sa halip na kausapin ako? Tanong ko, na nadismaya. Sinubukan ko noong una, pero walang nagbago, kaya kinumbinsi ko ang sarili ko na wala akong karapatang maging malungkot. Hindi ako makapaniwala rito. Hindi mo sinabi sa akin na masama ako sa kama, pero binanggit ko ang bigat mo, depensibong sabi niya. Paano ko malalaman na nangangahulugan iyon na hindi ka masaya sa pagsasama natin? Balik ko. Akala ko isa lamang iyong yugto. Bakit hindi mo sinubukang ayusin tayo? Sagot niya. Hindi ako ang nagtataksil, sagot ko ng matalas. Kung hindi ka masaya, dapat nagsalita ka, hindi kumilos ng patago. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, tahimik niyang sinabi, sa tingin ko dapat tayong magdiborsyo, Artie. Umaalingaw ang kanyang mga salita sa isipan ko. Sa lohikal na paraan, may katuturan ito, pero hindi lohikal ang pag-ibig. Nakaramdam ako ng pagsiklab ng galit, hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi dahil hindi ako ang nagmumungkahi ng paghihiwalay. Ako dapat ang siyang tapusin ito, pero kumakapit pa rin ako sa pag-asa. Siyempre sa tingin mo dapat tayong magdiborsyo, sabi ko ng sarkastiko. Huwag mong pansinin ang mga kambal, tama ba? Diborsyo dahil kailangan mo ng sex. Halika na, Artie. Sinabi mong hindi ka rin masaya. Oo, pero, magsasalita na sana ako pero napagtanto kong walang saysay ito.
Tapos na siya, at kailangan kong lumayo. Sa pagkakataong ito, nang umalis ako, hindi niya ako pinigilan. Habang paalis na ako, isang huling tanong ang sumagi sa isipan ko. Nang hindi lumilingon, nagtanong ako, sino ang lalaking iyon? Derek. Derek ang pangalan niya. Kasama ko siya sa trabaho, sagot niya. Derek, bulong ko, na naaalala siya mula sa isang party sa opisina 2 taon na ang nakararaan. Madalas kayong sumayaw. Nang maramdaman ang aking implikasyon, mabilis siyang sumagot, hindi pa kami nagkakatulugan noon, ipinapangako ko. Tumawa ako ng mapait, sa tingin ko mayroon iyon, pero naglalandian kayo, tama ba? Anong mahalaga, Artie? Tanong niya ng malungkot. Mahalaga iyon sa akin. Inikot niya ang kanyang mga mata. Sige, may kaunting atraksyon, baka naglalandian, pero office banter lang iyon. Hindi naging seryoso ang mga bagay hanggang sa magsimula kaming magkita sa gym. Siyempre, ang gym, bulong ko ng may puot. Doon mo napagpasyahang sirain ang pagsasama namin, tama ba? Dahil isa lang akong nakababagot, matabang lalaki. Artie, daing niya, pero hindi ko siya pinansin. Magaling siya sa kama, tama ba? Ginagawa kanyang isang nympho. Iyon ang mga salita mo, inulit lang niya. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko, sagot niya na pagod na sa kanyang walang laman na paghingi ng paumanhin. Bulong ko, whatever, at lumabas. Dumiretso ako sa bahay ng kapatid ko. Tumingin siya sa akin at tumabi. Magpapalipas ng gabi, tanong niya. Tumango ako. Bumalik siya na may kumot. Salamat, sabi ko. Walang problema. Basta huwag kang umaktong parang tanga, o papatulugin kita ulit. Biro niya, na pumunta na sa higaan. Ikinabat ko ang kumot sa sopa, naghubad, at naghugas, na nahuli ang aking refleksyon sa salamin. Umiling ako at lumabas. Habang nakahiga ako sa sopa, iniisip ko kung paano humantong ang buhay ko sa ganito. Ginawa ko ang lahat ng tama, nagtrabaho ng husto, nanatiling tapat, pero narito ako, na nagpapalipas ng gabi sa sopa ng kapatid ko, na parang ako ang nakagulo. Mahirap makatulog. Patuloy na inuulit ng isipan ko ang mga eksena ni na Paige at Derek, hindi lamang sa kama, kundi sa gym at sa trabaho, na nagtatawanan at naglalandian. Mas masakit ang mga imahe na iyon kaysa sa nakita ko sa shower. Napag-usapan ba nila ako? Ikinumpara kami. Malalim ang hapdi ng mga isipan. Sa wakas ay nakaidlip ako, na nagising lamang nang magsimulang maghanda si Lance para sa trabaho. Kumuha siya ng isang yogurt at kinain ito na nakatayo sa kusina, na mukhang isang estudyante sa kolehiyo. Pinigilan ko ang aking mga iniisip, total, nagpapalipas ako ng gabi sa bahay niya na walang planong umalis sa lalong madaling panahon. Pupunta ka ba sa trabaho ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam, baka, sagot ko. Umiling siya at tinapos ang kanyang yogurt, na binigyan ako ng isang huling payo bago umalis. Art, huwag mong hayaan na gawin ka ng bruhang iyon na isang malungkot na loser. Magpatuloy ka. Maraming babae riyan. Hindi ako sumagot. Ang kanyang payo, bagaman may mabuting intensyon, ay tila walang kaalam-alam. Nakita niya ang sitwasyon ko bilang isa pang paghihiwalay, na hindi napagtanto ang pagkakaiba sa pagitan ng aking 12 taong pagsasama at ng kanyang mga panandaliang relasyon. Mas madali ang buhay para kay Lance. Mayroon siya ng looks at charm, habang nagtratrabaho ako ng husto para sa lahat. Nanatili ako kay Lance sa loob ng 1 linggo bago namin parehong kailangan ng espasyo. Nag-text sa akin si Paige ng maraming beses, na nagtatanong kung nasaan ako at kung babalik ako. Hindi ko siya pinansin hanggang sa banggitin niya na may mga tanong ang mga kambal. Alam kong kailangan kong harapin ang mga bata, kaya umuwi ako. Plano kong pumunta kapag walang tao sa bahay, pero nang pumasok ako sa driveway, naroon na ang kotse ni Paige. Sa loob, nakita ko siya sa kwarto na nag-iimpake ng aking mga damit. Sa wakas ay bumalik ka na, sabi niya. Anong ginagawa mo sa mga damit ko? Tanong ko. Hindi ako sigurado kung babalik ka,
kaya sinimulan ko nang iimpake ang mga ito para hindi ka na mahirapan, sagot niya. Alam mo kung nasaan ako, Paige. Iniwan mo akong mag-isa na humarap sa mga bata, sagot ko. Naaalala mo ba kung bakit ako umalis noong una? Nagtanong ako ng may pagdududa. Pagkatapos ng isang pagtigil, inamin niya, okay, kasalanan ko ito. Mali ako para magtaksil, at may karapatan kang magalit. Mahal mo ba ako? Tanong ko ng matapat. Oo, at mahal pa rin kita, sa isang paraan, sagot niya, na nagpapahiwatig na nagbago na ang pag-ibig. Nang mapagtanto na walang mail iligtas, sinabi ko, ililipat ko ang mga gamit ko sa guest room. Malungkot siyang tumango, sinusubukang pag-aanin ang mood, idinagdag ko, bibili ako ng bagong higaan para sa kwartong iyon. Napatawa siya. Oo, binili mo ang hindi komportableng higaan na iyon para pigilan si Lance na magtagal. Well, bumaliktad ang plano na iyon, tumawa ako. Sinisimulan naming ilipat ang aking mga damit ng tahimik, nagkasundo sa isang hindi sinasadyang tigil putukan. Lumipas ang buong araw sa malamig na pagiging magalang. Nang gabing iyon, pinaupo namin ang kambal upang ipaliwanag ang nangyayari. Halos hindi ko matagalan ang panonood sa aking mga anak na nahihirapan sa balita. Hindi ko man lang matingnan si Paige, dahil alam kong siya ang sanhi ng lahat ng sakit na ito. Sa mga sumunod na linggo, dumausdos ang buhay. Kinontak ko ang isang abogado na nagsabing kailangan muna naming maghiwalay ng 1 taon bago maghain ng diborsyo. Nagkasundo kami sa isang paghihiwalay, na may mainit na talakayan tungkol sa mga tuntunin. Gusto ni Paige na makipag-date, at iginiit ko na ilayo niya ito sa mga bata. Pagkatapos ng 2 linggo, lumipat ako sa isang bagong apartment. Matapos lumipat, nakaramdam ako ng kalungkutan sa buhay. Isang araw, habang nakaupo sa aking walang laman na apartment, nakita ko ang isang patalastas para sa gym na inirekomenda ni Phil. Nagpa siya akong tingnan ito. Pagdating ko, agad kong naramdaman na wala ako sa lugar, ngunit malugod akong binati ni Naomi, ang tagapamahala, at kinumbinsi akong sumama sa isang paglilibot. Nag-aalangan ngunit nagtataka, sumang-ayon ako. Sa paglilibot sa gym, ipinakita sa akin ni Naomi ang mga pasilidad, ngunit ang talagang nakaakit sa akin ay isang dingding ng mga larawan ng bago at pagkatapos. Itinuro niya ang isang larawan at sinabi, ako iyan noong una akong sumali. Namangha ako. Ipinakita sa kanyang, bago, na larawan na siya ay humigit kumulang 200 pounds. Ipinaliwanag niya, marami akong natamo na timbang noong aking pagbubuntis. Binilhan ako ng aking asawa ng isang treadmill para sa Pasko, na hindi ko pinahalagahan noong una, ngunit itinulak ako nito na gumawa ng pagbabago. Sa tulong ng aking bayaw, nawalan ako ng higit sa 75 pounds. Wow, sabi ko, totoong humanga. Kaya, Arthur, huwag mong isipin na wala ka sa lugar. Lahat tayo ay nagsisimula sa isang lugar. Siguro balang araw, makikita rin dito ang iyong larawan. Nakumbinsi ako ng kanyang mga salita, at nag-sign up ako para sa isang membership. Nagsimula ako sa beginner program, kung saan ipinakita sa akin ng isang trainer ang mga kagamitan at nagbigay ng mga tip para sa epektibong pag-eehersisyo. Pagkatapos ay nag-book ako ng one-on-one session kasama ang isang trainer na nagngangalang Manny tuwing Miyerkules ng 8 AM upang lumikha ng isang personalized na routine sa pag-eehersisyo. Sinubukan ko rin ang iba't ibang klase, nag-enjoy sa bike ang class tuwing Huwebes ngunit nalaman kong ang yoga ay hindi gaanong kasiya siya kaysa sa inaasahan. Ang pakikipagkita sa iba sa mga katulad na paglalakbay ay nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Habang tinutulungan ako ng gym na manatiling nasa tamang pag-iisip. Lumalala lamang ang mga bagay kay Paige. Isang gabi, dinalaw ko ang mga bata sa aming lumang tahanan at natagpuan ko ang pamangkin ni Paige na nagbabantay. Nang tanungin ko kung nasaan si Paige, tila kinakabahan ang pamangkin, na nagpapahiwatig na malamang na lumabas si Paige kasama si Derek. Nanatili ako upang makasama ang mga bata at pinauwi ang pamangkin.
Bumalik si Paige bandang 11, nagulat nang makita ako. Maganda siya sa kanyang itim na damit, ngunit ang kanyang gusot na hitsura ay nagmumungkahi na hindi lamang siya lumabas para sumayaw. Kalmado kong sinabi, pumunta ako para makita ang mga bata. Dahil narito na ako, pinauwi ko na si Penny. Kung alam ko lang na ganito kakatagal, hindi sana ako pumunta. Tila tinatansya niya ang aking kalooban, ngunit emosyonal akong pagod. Hindi ko alam na narito ka. Paumanhin, sabi niya, umiiwas ng tingin. Umiling ako at tumayo. Walang problema, nangyayari ang mga bagay, sabi ko nang walang emosyon, papunta sa pinto. Habang kinukuha ko ang aking coat, tahimik siyang nagpasalamat sa akin sa pagbabayad kay Penny. Walang anuman. Magandang gabi, Paige, sagot ko, at lumabas. Pagkaraan ng mga buwan, sa gym, itinulak ko ang aking sarili sa isang mahirap na pag-eehersisyo, ngunit nang tumayo ako sa timangan, nalaman kong 10 pounds lamang ang nawala ko sa loob ng 3 buwan. Frustrated, lumabas ako, pakiramdam na hindi makatarungan ang buhay. Sa labas, napansin ni Naomi ang aking kalooban at tinanong kung okay lang ang lahat. Bago ko pa malaman, sinabi ko na ang lahat, ang aking mga paghihirap sa pagbaba ng timbang, si Paige, ang aking mga anak, at maging si Lance. Nakinig siya ng mabuti at pagkatapos ay nagtanong, ano ba talaga ang gusto mo, Arthur? Inamin ko na gusto kong maging maganda ang pakiramdam sa aking sarili. Ipinaliwanag niya, ang pagpapapayat lamang ay hindi ka magpapasaya. Ang tunay na pagpapahalaga sa sarili ay nagmumula sa loob, hindi lamang sa hitsura. Kailangan mong malaman ang iyong halaga ng higit pa sa iyong hitsura. Tumimo sa akin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang card para sa kanyang bayaw, si Jerry, isang personal trainer at life coach, at hinikayat akong ibigay ang lahat kung pipiliin kong makipagtulungan sa kanya. Pagkaraan ng 1 linggo, nakilala ko si Jerry, na fit at nakakatakot. Siya ay propesyonal, halos malamig, at binalaan ako na hindi ito magiging madali. Mahigpit ang kanyang pamamaraan, walang dahilan, walang eksepsyon. Sinuri pa niya ang aking kusina at nagtanong ng mga personal na tanong tungkol sa aking mga gawi. Sa kabila ng kanyang matigas na ugali, sumang-ayon akong sundin ang kanyang rehimen. Intensibo ang programa ni Jerry. Sa unang araw, nakipagkita ako sa isang nutritionist na nagturo sa akin tungkol sa malusog na pagkain. Nalaman ko kung gaano karami ang kailangang baguhin sa aking dieta at nagsimulang magluto ng lahat ng aking pagkain. Brutal ang mga pag-eehersisyo, ngunit unti-unti akong nakapag-adjust. Sa kabila ng mga hamon, alam kong gumagawa ako ng pag-unlad, kapwa pisikal at mental. Palagi akong gutom at pagod. Sumasakit ang buo kong katawan, at naging mahirap ang mga simpleng gawain. Ang gusto ko lang gawin ay magpahinga, ngunit hindi ko maaaring pabayaan ang aking mga anak. Sa kabila ng pagkapagod, gumawa ako ng oras para sa kanila. Si Paige, sa kanyang kredito, ay pinadali ito para sa akin. Hindi niya alintana kung dumalaw ako sa bahay, kahit na walang paunang abiso. Siguro ito ay dahil sa pagkakasala, ngunit naniniwala ako na talagang gusto niyang gawin kung ano ang pinakamabuti para sa mga bata. Iginiit niya na panatilihin ko ang susi ng bahay. Sa tingin ko, ang hindi sinasadyang kasunduan ay igagalang ko ang kanyang privacy. Sa kasamaang palad, hindi ko tinupad ang aking bahagi. Dinaig ako ng selos. Nagsimula ito bilang inosenteng pag-uusisa, pagsisiyasat lamang kapag sa tingin ko ay hindi ako mahuhuli. Wala akong hinahanap na tiyak, sinusubukan ko lamang na makita kung paano ang mga bagay nang wala ako. Ang unang kakaibang bagay na napansin ko ay isang bagong sipilyo sa banyo. Sa una, hindi ko ito masyadong pinansin, ngunit pagkatapos ay nakita ko ang panligo ng panlalaki sa shower at nagsimulang mag-alala. Walang damit ng lalaki sa closet, ngunit nakakita ako ng isang pares ng boxer shorts sa kanyang labahan. Ang makakita ng panloob na damit ng ibang lalaki na nakahalo sa mga gamit ng aking asawa ay parang paglabag,
na parang inaagaw niya ang aking espasyo. Nilunok ko ang aking galit at umakto na parang walang nangyayari. Ayaw kong malaman niyang sumusubaybay ako. Ang pananatilihin siyang walang kaalaman ay parang isang paraan upang mang-alap ng higit pang impormasyon, at gusto ko ring magmukhang hindi apektado, na parang hindi ako nag-aalala sa kanyang mga aksyon. Tinanong ko rin ang mga bata kung may napansin silang kakaiba o kung may mga bagong taong bumibisita. Tila wala silang alam tungkol sa aking sinasabi. Kaya ipinapalagay ko na tinutupad ni Paige ang kanyang bahagi ng kasunduan sa pamamagitan ng hindi pagsasama sa kanila. Tila nangyari ang kanyang mga date habang nasa paaralan ang mga bata o sa mga gabing lumalabas. Ngunit kahit gaano ko pa subukang itago, sigurado akong naramdaman ni Paige ang aking sakit. Mahirap itago ang ganitong uri ng sakit ng matagal. Minsan, tinitingnan niya ako na may pagkakasala kapag nahuli niya akong pinagmamasdan siya, dahil alam niya kung gaano siya kadaling magpatuloy habang nananatili akong nakulong sa pagsisisi. Masakit ito, at minsan ay hindi ko kayang magpanggap na hindi. Nakatulong ang mga pag-eehersisyo ni Jerry. Ang kanyang mga pag-uutos habang nagbe-bench press o pinapalo ang aking tiyan habang nag-sit up ay nakapagpabaling sa akin mula sa mga iniisip tungkol kay Paige. Kahit na ang kanyang mga sarkastikong pahayag tungkol sa aking palayaw ay nakatulong upang may palabas ang aking pagkabigo mula sa aking mga problema. Ang trabaho ay naging isang kanlungan din. Tulad ng maraming lalaki sa aking sitwasyon, nakahanap ako ng kapanatagan sa aking trabaho. Sa trabaho, pinahahalagahan ako batay sa pagganap, mahalaga ang mga numero at resulta. Kung may hindi gumagana, inaayos mo ito. Kung ganoon lamang kadali ang mga pag-aasawa. Lumipas ang mga buwan, kapwa mabilis at masakit na mabagal. Puno ng paghihirap ang mga araw, ngunit ipinaalala rin sa akin ng sakit na buhay pa ako. Ang katawan ay may kamanghamanghang kakayahang magpagaling at mag-adjust. Sa paglipas ng panahon, lumakas ako, pisikal at emosyonal. Unti-unti, naging manhid ang aking puso sa sitwasyon kay Paige. Ang aming relasyon ay nagbago ng napakatindi na hindi ko napansin hanggang sa ito ay nagbago ng malaki. Ang pagbabago ay naging malinaw ilang linggo bago ang aming anibersaryo ng paghihiwalay. Isang gabi, tulog na ang mga bata, at hinihintay ko si Paige na umuwi para makaalis ako. Natapon ko ang soda sa aking shirt, kaya nagpa siya akong labhan ito kaagad. Ipinapalagay ko na hindi pa babalik si Paige hanggang mamaya, ngunit nagulat niya ako sa pag-uwi ng maaga. Nagmadali ako sa kusina para kunin ang aking shirt mula sa dryer, nakaramdam ng pagka-self-conscious. Ayaw kong makita niya ang aking hubad na dibdib, na pinagmumultuhan pa rin ng kanyang mga nakaraang paghuhusga. Habang nahihirapan akong kalasin ang basang shirt, hindi ko siya napansin hanggang sa marinig kong huminto ang kanyang mga yapak sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatitig sa akin na nanlalaki ang mga mata, na parang nakakita ng isang bagay na hindi inaasahan. Lalo akong kinabahan sa kanyang titig, at sinubukan kong takpan ang aking sarili ng gusot na shirt. Hey Paige, kumusta ang gabi mo? Tanong ko. Sinusubukang magtunog na casual ngunit desperado na huminto siya sa pagtitig. Okay lang, sagot niya ng dahan-dahan, hindi inaalis ang kanyang tingin. Okay. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin, tahimik na ikinukumpara ako ng kanyang mga mata sa kanyang ziks. Diyos ko, kinailangan ang lahat ng aking natitirang pride para hindi tumakas sa silid. Sa halip, itinaas ko ang aking ulo at sinabi, nasa kama na ang mga bata, tapos na ang hapunan, at tapos na ang homework. Aalis na ako ngayon. Kung hindi mo ikakagalit, gagamit ako ng banyo mo bago ako umalis. Pagkatapos ay mabilis akong umalis sa kusina. Pagdating ko sa banyo, sa wakas ay nagawa kong kalasin ang shirt bago ito isuot. Sinulyapan ko ang aking sarili sa salamin at nagulat, tulad ni Paige kanina. Mayroon lamang maliit na salamin ang aking apartment na halos hindi nagpapakita ng sapat para mag-ahit, kaya hindi ko masyadong binibigyang pansin ang aking hitsura. Matapos ang aking nakakadismayang karanasan sa timangan,
Iniiwasan ko na ang mga salamin, mas pinipiling manatili sa walang muwang na kamangmangan. Ngunit tinakpan ng salamin na ito ang dingding sa itaas ng lababo, na sumasalamin sa buo kong katawan. Namangha ako sa aking nakita. May definition ang aking dibdib, at kapansin-pansing mas maliit ang aking midsection. Ang labis na taba na dating lumalabas ay pumantay. Mas malapad ang aking mga balikat, na lumilikha ng mas V-shaped na pangangatawan. Hindi pa ako handa para sa isang fitness magazine cover, ngunit mas maganda ang hitsura ko kaysa sa out-of-shape na bersyon ng aking sarili na nakasanayan ko. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng isang kaakit-akit na lalaki sa salamin, at ang lalaking iyon ay ako. Ito ba ang dahilan kung bakit nakatitig sa akin si Paige? Siguro hindi siya nasusuka. Siguro naaakit siya. Ang sandaling iyon sa kanyang banyo ay isang turning point para sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na talagang naramdaman kong karapat-dapat ako. Nang umalis ako sa banyo, casual akong naglakad sa harap niya at sinabi, "Sige, Paige, aalis na ako." "Magandang gabi." Nanatili sa akin ang kanyang mga mata habang ako ay umaalis, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako umiwas sa kanyang titig. Tinanggap ko ito, bagaman nagpanggap akong hindi napansin. Magandang gabi, Artie," sagot niya, mas malambot ang boses kaysa dati. Na may bagong kumpiyansa, lumabas ako sa pinto na may bahagyang kayabangan. Matapos ang sandaling iyon sa banyo ni Paige, naging mas mulat ako sa mga pagbabagong ginawa ko nang hindi ko namamalayan. Palagi kong ikinukumpara ang aking sarili sa kung paano ako noong una akong nagsimula. Ang ilang mga pagbabago ay halata, tulad ng iba't ibang kasya ng aking mga damit. Hindi na mahigpit ang mga kwelyo ng aking dress shirt sa aking leeg, at ang laki ng aking baywang ay bumaba mula 44 hanggang 36. Ang iba pang mga pagbabago ay mas maliit ngunit kasiya siya pa rin. Kaya ko nang yumuko at bumangon ng mas madali. Atali ang aking sapatos nang hindi ikinakalat ang aking mga binti, at makapasok at makalabas sa kotse nang hindi umuungol. Nang makita ako ni Jerry sa susunod, napansin niya ang pagbabago sa aking ugali. Nawala ang pagkapagod, gaman ang pakiramdam ng timbang, hindi na nakakatakot ang treadmill, at tumaas ang aking mga antas ng enerhiya. Natagpuan ko pa ang aking sarili na tinitingnan ang aking refleksyon ng mas madalas sa panahon ng pag-eehersisyo. Nahuli ni Jerry at hindi niya mapigil ang tuksuhin ako. Mukhang napansin na rin ng isang tao ang mga resulta ng kanyang pagsusumikap, biro niya. Tumawa ako. "Oo, nahuli mo ako." "Oh, sige at hanggan mo ang iyong sarili," sabi niya, humahakbang ng malaki. "Hindi ako nakaharang sa iyong daan. Di ba? Gwapo." "Hindi. Hindi ka. Gago." "Salamat sa pagtatanong," sabi ko, tumatawa ng husto kaya kinailangan kong huminto sa pagbubuhat. "Anumang oras, kamahalan." Hindi ko gustong hamarang sa daan ng pag-ibig sa unang tingin. Sa unang pagkakataon, tinawag ako ni Jerry na kamahalan nang walang karaniwang panunuya. Masarap makipagbiruan sa kanya para sa isang pagbabago, dahil karaniwan siyang kumikilos tulad ng isang matigas na drill sergeant. Ang isa pang malaking pagbabago na napansin ko ay kung paano ako nakikisalamuha sa mga tao. Tila mas pala kaibigan sila, nagtatagal ng kaunti kapag tumitingin sila sa akin, at mas madalas nang umingiti. Maaaring parang mababaw ito, ngunit hindi ko maitatanggi ito. Mas maganda ang pakikitungo sa mga kaakit-akit na tao. Isang malungkot na katotohanan na napagtanto kong hindi ako immune dito. Simula noong gabing iyon sa kanyang bahay, mas naging mapagbigay siya, mas madalas nang umingiti, at itinutuwid pa ang kanyang buhok sa paraang halos parang nakikipag-flirt. Hindi na niya ako tinatrato ng may awa at nagsimula siyang magpakita sa akin ng respeto. Nagkaroon ng kasukdulan ang lahat sa aming anibersaryo ng paghihiwalay. Kinontak ko ang aking abogado at binigyan siya ng pahintulot na ihanda ang mga papeles ng diborsyo. Gusto kong ihanda ang mga ito para makausad kami ni Paige. Sa halip na ay pa-serve sa kanya, na parang walang personal,
nagpa siya akong ibigay ang mga ito sa kanya ng direkta. Nasa magandang lugar kami, at naramdaman ko na ang pagtatapos ng aming kasal ay karapat-dapat sa parehong paggalang tulad ng simula nito. Nang gabing iyon, natagpuan ko siya sa itaas na palapag na naghahanda, marahil para sa isa pang date. Nasa harap siya ng salamin na naglalagay ng hako. Kumatok ako sa pinto para makuha ang kanyang atensyon. "Oh, hey Artie," sabi niya, lumingon. Ikinakalat niya ang kanyang mga braso at nagtanong, "Paano ako tignan?" "Hey Paige, maganda ka, pero sigurado akong alam mo na iyon," sagot ko. Ginawa ng kanyang mga mata ang pamilyar na paglilibot na iyon, sinusuri ako. "Hindi, sinusubukan ko lang ang mga damit para makita kung paano ito kasya." "Naaalala mo ba ang damit na ito?" Sinulyapan ko at pagkatapos ay napahagalpak ako ng tawa. "Hindi ba't ito ang damit na binili ko sa iyo para sa iyong kaarawan?" "Ano na ba iyon? 8 taon na ang nakalipas." Ngumiti siya ng maliwanag at tumawa. 9 na taon na ang nakalipas. "Naaalala mo ba? Nakita ko ito sa bintana at binanggit na gusto ko ito. Sabi mo hindi natin ito kayang bilhin, ngunit hindi mo sinabi sa akin na nakakuha ka ng promosyon. Pagkatapos ay ginulat mo ako sa pag-uwi na may dala ang damit at ang magandang balita." "Naaalala ko," sabi ko na may nostalhikong ngiti. "Ipinagdiwang natin iyon ng gabing iyon sa bagong Italian restaurant." Lumipat ang kanyang tingin at idinagdag niya ng malumanay, "Iyon din ang gabing nabuo ang kambal." Napuno ng magagandang alaala ang aking isipan, naalala kung gaano kami kalapit ng gabing iyon. Ngunit bigla, ang mga masasayang alaala ay naging madilim. Nakita ko ang aking sarili na nahihirapang pasayahin siya habang siya ay nahihimbing, para lamang palitan ako ng ibang lalaki sa aking isipan. Bagamat hindi ko naalala ang mukha ni Derek, pinagmumultuhan ako ng pag-iisip tungkol sa kanya. Ramdam kong mabigat ang silid dahil sa hindi sinasadyang tensyon. Iwinaksi ko ang mga iniisip at sinabi ng malamig, "Mayroon akong isang bagay para sa iyo." Ibinagsak ko ang isang manila envelope sa kama, at dumilim ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan niya ito. "Wow, hindi ka nag-aksaya ng oras sa paghahanda niyan, di ba?" sabi niya ng may kapaitan. "Well, inabot ako ng 1 taon, biro ko, umaasang pag-aanin ang kalooban, ngunit hindi siya tumawa o ngumiti. Bumalik lang siya sa salamin, walang ekspresyon, na parang walang halaga ang mga papeles. Titingnan ko sila kapag nagkaroon ako ng pagkakataon," sabi niya ng walang emosyon, pinapawalang saysay ako. Umalis ako sa silid na nagtataka sa kanyang reaksyon. Hindi ako umaasa ng isang pagdiriwang, ngunit akala ko ay mas gagaan ang kanyang kalooban upang simulan ang proseso. Nakita ko muna si Josh, naglalaro ng video games sa kanyang kwarto. "Tapos na ba ang homework mo?" tanong ko ng mariin. Mabilis siyang lumingon, nakasulat sa mukha niya ang pagkakasala. "Malapit na," bulong niya, umiiwas ng tingin. Nang makita ang ekspresyon ko, dagdag pa niya, "Tatapusin ko na ngayon." Magandang desisyon. Nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga habang pinapatay ang laro, pero nagkunwari akong hindi narinig. Minsan mas mabuti nang lumayo bago mo kailangang disiplinahin ang mga anak mo sa isang maliit na bagay. Sunod, nakita ko si Alay sa sala, nagbabasa ng photo album. Nakilala ko ang pabalat, ang wedding album namin. Hindi na kailangang magtanong tungkol sa homework, lagi siyang namunguna rito. Umupo ako sa tabi niya at inakbayan siya. "Uy Pumpkin, anong tinitignan mo?" tanong ko. "Basta ikaw sa mga pictures ng kasal ni na Mommy," sagot niya, huminto sa isa sa amin ni Lance na nakatuxedo. "Pareho ka pa rin, lalo na ngayong pumayat ka na. Ang gwapo mo na ngayon." "So hindi ako gwapo dati," tukso ko, tumatawa habang sinusubukan niyang bumawi. Pagkatapos ng ilang segundo, pinatawad ko na siya. "Joke lang. Salamat sa compliment." Ngumiti siya at sumandal sa akin, pero biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. "Magkakabalikan pa ba kayo ni Mommy?" Napabuntong hininga ako, sana iwasan ko ang usapang ito. "Hindi.
Sweetie, sa tingin ko hindi na, sagot ko ng tapat, iniisip ang divorce papers sa kama ni Paige. Bakit hindi? Tanong niya. Minsan naiisip ng mga matatanda na hindi na sila pwedeng magpakasal, pero hindi iyon nakakapigil sa amin na mahalin kayo. So hindi na kayo nagmamahalan ni Mommy, giit niya. Nakikita ang pagtatangka kong palambutan ang katotohanan. Nagmamalasakit kami sa isa't isa, pero hindi gaya ng mag-asawa. Kaya kailangan naming maghiwalay, pero magkaibigan pa rin kami. Mukhang malungkot si Alay at tumalikod. Hinalikan ko ang noo niya, pero parang maliit na gesture lang ito laban sa kanyang malalaking tanong. Ang pagpapaliwanag ng diborsyo sa isang 9-year-old ay mahirap, sa kanila simple lang ito, kung mahal ninyo ang isa't isa, magkasama kayo. Bakit hindi ganun kasimple ang buhay? Dati akala ko ganun, pero nagbago ang lahat nang dumating si Derek. Naramdaman kong may tao sa likod ko at lumingon para makita si Paige na papalayo habang patuloy kaming nagtingin ni Alay sa album. Inisip ko kung gaano karami sa usapan namin ang narinig niya. Ilang gabi pagkatapos, nagpa siya akong dumalo sa weekly bikang class ko. Matagal na akong hindi nakakapunta simula nang magsimula kay Jerry, kaya may ilang hindi pamilyar na mukha. Nakakita ako ng isang pamilyar at kinuha ang bike sa tabi niya. Hey Colleen, masaya kong bati. Lumingon siya at ngumiti nang makilala ako. Arthur, ang tagal na. Halos hindi nakilala. Pamayat ka rin. Buti naman nakasama ka sa amin ngayon. Saan ka ba nagpunta? Tukso niya. Sinusuri ako ng kanyang mga mata nang may paghanga. Namula ako. Nandito lang ako, nagwo-workout lang sa iba't ibang oras. Paano tayo hindi nagkasalubong? Sabi ko nga, masyado ka nang magaling para sa amin ngayon, biro niya, tinutulak ako ng pabiro. Seryoso, hindi ka naman mataba, sabi ko, sumusulyap sa kanya. Nang mapagtanto kong tinitignan ko siya, nahiya ulit ako. Hindi sigurado kung mag-so sorry ba ako o magkukunwaring walang nangyari. Buti na lang, nagsimula na ang trainer ng klase, nailigtas ako mula sa karagdagang kahihiyan. Pagkatapos ng klase, habang dumadaan si Colleen sa akin, hinimas niya ang balikat ko. Huwag kang maging estranghero, sabi niya nang may mapaglarong ngiti habang naglalakad palabas ng silid. Inisip ko kung nilalandi niya ako. Pagkatapos maging kasal sa napakatagal na panahon, hindi na ako sigurado kung paano makikilala ang mga senyales. Sa mga sumunod na linggo, patuloy akong dumadalo sa klase para lang makipag-ugnayan kay Colleen. Sa bawat oras, pareho ang nangyayari, at lalo akong naging kumbinsido na interesado siya sa akin. Gusto ko siyang yayain, pero patuloy akong nagdadalawang isip. Sa bawat oras na nakikita ko siya, sinasabi ko sa sarili ko, ito na ang pagkakataon, pero lagi akong naduduwag sa huling sandali. Napansin ako ni Jerry na tinitignan siya ng ilang beses, pero wala siyang sinabi, kahit na alam kong alam niya ang nangyayari. Isang araw, lumapit sa akin si Colleen na medyo naguguluhan at sinabi ng kaibigan mo na may itatanong ka sa akin. Itinuro niya sa likod niya, at nakita ko si Jerry sa malayo, nakangiti at kumikindat sa akin. Isinumpa ko siya sa isip ko. Nauutal kong sabi. Matyaga siyang naghintay, at sa wakas nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin ito. Nag-iisip ako kung gusto mong gumawa ng isang bagay na magkasama minsan. Mukha siyang nag-iisip sa simula, at inihanda ko ang sarili ko para sa pagtanggi, pero pagkatapos ay ngumiti siya ng maliwanag at nagtanong, inaaya mo ba ako? Ang kanyang sigasig ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa na sumagot, oo, inaaya kita. Gusto mo bang makipag-date sa akin? Inabot niya sa akin ang isang piraso ng papel na may numero niya. Tawagan mo ako mamaya. Nang makita ang pagkalito ko, tumawa siya. Painestahan ako ng kaibigan mo na hindi mo ako yayayain dahil masyado kang duwag. Talaga. Sinaman ko ng tingin si Jerry. Yep, pero may tiwala ako sa'yo. Ngayon, $10 na akong mas mayaman dahil sa'yo. Masaya akong tumulong. Ipaalam mo sa akin anumang oras na magagawa ko siyang loser.
Biro ko, at pareho kaming tumawa. Nagpaalam siya at pinaalalahanan ako na tawagan siya pagkatapos ng 8. Habang paalis siya, lumapit si Jerry na may mapanuyang tingin. Anong gusto niya? Tanong niya, nagkukunwaring walang alam. Lumapit siya para sabihin sa akin kung gaano kaka-intrusive, sagot ko, binato siya ng tuwalya. Tumawa siya at binalewala ito. Nang gabing iyon, napaharap ako sa isa pang dilema. Matagal na akong hindi nakakapunta sa first date sa loob ng higit sa 1 dekada. Wala akong ideya kung saan dadalhin si Colleen o kung ano ang aasahan. Pareho pa rin ba ang mga patakaran sa pagde-date tulad ng noong nililigawan ko si Paige? Tumakbo ang isip ko sa mga tanong, dinner, movie, isang bagay na mas adventurous. Nakakagulat, si Lance ang nagbigay ng pinakamagandang payo. Lagi kong dinadala ang isang babae sa isang hindi inaasahang lugar. Ang dinner at movies ay mga nakakainip na first dates at pwede kang ma-friendzone. Gumawa ng isang bagay na kakaiba, tulad ng pagdadala sa kanya sa isang weapon range o batang cage. Gumagana ang excitement sa bawat oras. Wala akong maisip na anumang bagay na maituturo ko sa kanya, pero iminungkahi ni Lance, bakit hindi ka magbike? Hindi ba't nagkita kayo sa isang biking class? Tinanong ko si Colleen, at nasasabik siya sa ideya, kaya noong Sabado, isinilid namin ang aming mga bisikleta sa aking SUV at tumungo sa trail. Pero ang tila magandang plano ay mabilis na bumaliktad. Ang pagbabikay sa isang first date ay naging isang pawisan at awkward na paraan upang makilala ang isa't isa, na nag-iiwan ng maliit na puwang para sa pag-uusap. Kapag nagpapahinga kami, masyado kaming abala sa paghabol ng hininga upang makipag-usap ng husto. Nagsimula akong mag-alala na ang date ay isang bust, at ang panunuya ni Paige tungkol sa pagiging boring ko ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Isang natataranta na bata ang lumapit sa amin na sumisigaw ng hindi maintindihan. Sinubukan naming pakalmayan siya, pero masyado siyang balisa para makapagpaliwanag. Sa huli, kinawayan niya kami para sundan siya. Nang makarating kami sa lugar, nakita namin ang isang lalaking nakahiga sa lupa, desperadong kumakapit sa isang taong nakabitin sa isang bangin. Nandun sila. Tulungan ninyo sila, sigaw ng bata. Kumilos ang aking mga instinct. Kukunin ko siya. Tulungan ninyo ang bata, sabi ko sa iba. Tumabi si Colleen habang hinihila namin sila sa ligtas. Ang panonood sa anak na yumayakap sa kanyang pagod na ama ay lubhang nakaaantig. May ibinulong ang ama sa kanyang anak bago mawalan ng malay. Tinawagan na ni Colleen ang emergency. Nang dumating ang mga paramedic, sinubukan naming buhayin ang lalaki pero hindi namin kaya. Anako ng mga EMT ang trabaho habang nagtatanong ang mga pulis sa amin. Bago kami umalis, nakakita ako ng cellphone sa lupa, malamang nasa lalaki. Tinawagan ko ang isang contact na may label na, Kara, wife, para ipaalam sa kanya at pagkatapos ay iniabot ang telepono sa pulis. Bago sila umalis, akala ko sira na ang date, pero natuwa si Colleen. Kinikilig niyang sinabi, "Oh my God, nailigtas mo ang lalaki at ang kanyang anak." Bayani ka. Sinubukan kong maliitin ito. Tayong tatlo iyon, pero umiling siya, na iginigiit, kumilos ka ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang pinakamagiting na bagay na nakita ko. Nagtapos ang date sa isang masigasig na halik at ang pangako ng pangalawa. Sa aming pangalawang date, gumawa kami ng isang bagay na mas tradisyonal. Pinag-usapan namin ang aming mga buhay. Mayroon siyang 2 anak, isa sa high school. Nagtapos ang date sa aming paglalampungan sa kanyang veranda. Maayos ang lahat hanggang sa ikatlong date sa Valentine's Day. Nanood kami ng 50 Shades of Grey, at malinaw na may nag-udyok ito sa kanya. Nang makabalik kami sa kanyang lugar, ipinahiwatig niya na wala ang kanyang mga anak at inanyayahan niya ako sa loob. Halata ang kanyang mga intensyon, pero habang umiinit ang mga bagay, ang naririnig ko lang ay ang mga nakakasakit na salita ni Paige tungkol sa aking kakulangan. Ang presyon ay naging napakalaki, at kinailangan kong tumigil. Sorry, Colleen.
Hindi pa ako handa, sabi ko, pinipigilan ang luha habang nagmamadali akong lumabas ng kanyang apartment, iniwan siyang naguguluhan. Pagkatapos noon, iniwasan ko ang gym, o hindi bababa sa sinubukang iwasan siya. Hindi ko siya kayang harapin pagkatapos ng nangyari. Damay-kit ako kay Jerry sa mga workouts, umiiwas ng tingin at nagkukunwaring hindi ko siya nakikita. Ito ay parang bata, pero iyon lang ang kaya kong gawin upang maiwasan ang kahihiyan. Ang sitwasyon ay nagbalik ng mga malalim na insecurities na itinanim ni Paige. Nagsimula kong isipin na sa tuwing nakikita ko si Colleen na nakikipag-usap o tumatawa sa isang tao, pinagtatawanan nila ako. Ang mga kaisipang ito ay lalo akong naghiwalay, at nagsimulang magdusa ang aking mga workouts. Napansin ito ni Jerry at hindi siya masaya. "Come on, King Arthur. Anong nangyayari sa'yo?" Pag-alit niyang tanong nang tumigil ako ng maaga sa treadmill. "Hindi ko lang nararamdaman ngayon," bulong ko. Tinuya niya ako. "Hindi nararamdaman. Gusto mong magretiro sa iyong mga silid." Itinulak ako ng kanyang attitude sa gilid. "Back off, Jerry. Wala ako sa mood para sa mga kalokohan mo." Sa sandaling lumabas ang mga salita sa aking bibig, pinagsisihan ko sila. Sinisikap na palambutan ang suntok, idinagdag ko, marami lang akong pinagdadaanan. Kailangan ko ng pahinga. Tiningnan niya ako ng malamig at sinabing may panunuya, "So gusto mong magpahinga at tawagan ako kapag mas maganda na ang pakiramdam mo." Sa kabila ng pagkaalam na tinutokso niya ako, pinag-isipan ko ito. Ang isang break ay magandang pakinggan. "Kailangan ko lang nabawasan mo ng kaunti," sabi ko, umaasa para sa ilang pangunawa. Sa aking pagtataka, nagkibit-balikat siya. "Sige, bakit hindi? Talaga, ayokong mag-aksaya ng oras sa isang taong hindi makapag-ayos ng kanyang sarili. Tapusin natin ang ating mga workouts para makapag-focus ako sa mga kliyente na talagang nagmamalasakit," casual niyang sabi. "Anong klaseng kalokohan iyan, Jerry?" tanong ko. Gulat na gulat, habang papalayo siya. Hinabol ko siya, desperado para sa isang paliwanag. "So, kailangan ko ng isang araw, at tatanggalin mo ako." Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ko, hindi ako karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon. Hindi niya ako pinansin, pero patuloy akong nagpupumilit hanggang sa lumingon siya at itinulak ako, ipinako ako sa isang makina. Ang kanyang boses ay tumutulo sa galit. "Alam mo kung ano ka, Arthur. Isang iyakin. Inaasahan mo ang simpatiya dahil hindi ka pinahahalagahan ng iyong asawa, pero hindi gumagana ng ganoon ang buhay. Ang mga nagwawagi ay bumabangon at pinapatunayan ang mga tao na mali. Ang mga talunan ay umiiyak." Ang mga salita ni Jerry ay tumagos ng malalim, at halos hindi ko mapigilan ang aking galit. Tiningnan niya ako na may pagmamalaki at nagtanong, "So ano ka, King Arthur? Nagwawagi o iyakin?" Ang kanyang hamon ay nagpakulo sa aking dugo, pero hindi ako umatras. Itinuro niya ang treadmill at nagutos, "Bumalik ka at bigyan mo ako ng 20 pang minuto." Pinalakas ng galit, tumakbo ako ng mas mabilis kaysa dati, itinutulak ang sarili ko sa limitasyon. Nang sa wakas ay huminto ang treadmill, nagdabog ako papunta sa locker room, nagngangalit. Sinundan ako ni Jerry at tahimik na umupo sa tabi ko habang nahihirapan akong habulin ang aking hininga. Pagkatapos ng mahabang pagtigil, nagbukas siya. Nagpropose ako sa asawa ko ng 3 beses bago siya sumagot ng oo. Patuloy niya akong tinatanggihan dahil umiibig siya sa ibang lalaki. Ang kanyang boses ay may kahinaan na hindi ko pa naririnig noon. Tinanong ko, "Sino ang ibang lalaki?" Sumagot siya, "Ang kanyang asawa." Iyon ang gamulat sa akin. Lumalabas na balo siya, at kahit anong gawin ni Jerry, palagi niyang nararamdaman na hindi niya kayang pantayan ang yumaong asawa. Ito ay isang bihirang sandali ng katapatan mula sa kanya, at nasorpresa ako. "Paano mo hinarap iyon?" tanong ko. Inamin niya, "Sinubukan ko ang lahat upang patunayan na sapat ako, pero sa huli, nakita lang niya ako bilang isang mabuting kaibigan."
Kitang-kita ang kanyang pagkabigo. Ipinaliwanag niya na kahit na mukha siyang isang billboard na naglalakad para sa GNC, lahat ay humaharap sa pagtanggi. Hindi tungkol sa kung paano ka tumingin, sabi niya. Ang kumpiyansa batay sa pag-aproba ng iba ay mababaw. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang aral na natutunan niya, kung nagawa mo na ang lahat ng kaya mo, at hindi pa rin sapat, hindi ikaw iyon, sila iyon. Ang kanyang pagtanggi ay hindi nagpababa sa aking halaga, nangangahulugan lamang ito na hindi niya kayang pahalagahan ang aking dala. Ang kanyang kwento ay nagpabago sa pananaw ko sa kanya. Hindi lang siya isang matigas na coach, siya ay isang tao na may sariling mga paghihirap. Ipinaliwanag niya na pagkatapos putulin ang mga bagay sa kanyang asawa ngayon, sa huli ay napagtanto niya kung ano ang nawala sa kanya at nakipaglaban upang makasama siya. Masaya na silang kasal sa loob ng 5 taon. Pero hindi siya tumigil doon. Binanggit niya ang 80-20 rule, na madalas na binabalewala ng mga tao ang 80% na mayroon sila at hinahabol ang 20% na nawawala sa kanila. Naniniwala siya na ako ang 80% ni Paige, at gusto niyang tiyakin na hindi ko rin ipinagwawalang bahala ang mga bagay. Itinutulak kita dahil ayokong maramdaman mong may karapatan ka, sabi niya. Hindi ka isang kaawa-awang tao na nangangailangan ng awa. Mayroon kang lakas, determinasyon, at karangalan. Sa sandaling itigil mo ang pagtingin sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ng iyong asawa, mapagtanto mo na ikaw si Haring Arthur. Simulan mo ng kumilos na parang ikaw siya. Nag-shower ako pagkatapos noon, hinahayaan ang maligamgam na tubig na pawiin ang aking namamagang mga kalamnan. Ang mga salita ni Jerry ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Tama siya. Masyado akong naglaan ng oras na hinuhusgahan ang sarili ko sa pamamagitan ng mga pamantayan ng iba. Inihambing ko ang sarili ko kay Lance dahil ginawa rin iyon ng lahat. Naniwala ako sa pananaw ni Paige na hindi ako karapat-dapat na ipaglaban. Ang aking halaga sa trabaho ay naramdaman lamang na tunay kapag ito ay napatunayan ng iba. Pero hindi ganoon kasimple ang buhay. Walang formula para sa pagpapahalaga sa sarili. Kailangan mong maniwala rito, kahit na hindi naniniwala ang iba. Kailangan kong itigil ang pakikinig sa mga nakakasakit na salita ni Paige at magpatuloy. Hindi iyon kayang ayusin ng pagbaba ng timbang lamang. Kailangan itong magmula sa loob. Nang gabing iyon, nagising ako mula sa mahimbing na pagtulog sa pamamagitan ng aking tumatawag na telepono. Antok, napagtanto ko na 4 AM na, at ang tumatawag ay si Lance. Naiinis, sumagot ako ng may panunuya, ano, Lance? Nagising ba kita? Tanong niya, nagmumukhang kinakabahan. Sa tingin mo, sagot ko, nagising ng lubusan habang nararamdaman ko na may kakaiba sa kanyang boses. Anong problema? Nag-alinlangan siya bago sumambulat, buntis si Julie. Sumimangot ako dahil sa pagkalito, nagtatanong, sino ba si Julie? Yung babaeng nakilala mo noong kaarawan natin, paalala niya sa akin. Matapos ang ilang sandali, naalala ko ang batang blonde na cheerleader. Tinaasan ko siya ng kilay, nagtatanong kung legal pa ba siya. Depensable si Lance, iginigiit na 20 siya at may sariling apartment. Sinuri mo ba ang ID niya? Tukso ko, na lalo lang siyang binaygo. Kailangan mo bang maging mapang mata lagi? Balik niya. Sumagot ako, kailangan mo bang umakto na parang iresponsableng teenager? 35 ka na, at binuntis mo ang isang 20 taong gulang. Narinig mo na ba ang tungkol sa proteksyon? Nanlamig ang boses niya. Alam mo, Art, mag-move on ka na. Akala mo perpekto ka, laging minamaliit ako. Ikaw ang paborito ni nanay at tatay, ang golden boy. Samantala, ako ang screw-up. Dapat sana'y nakaramdam ako ng awa, pero lalo lang akong ininis ng pagngawa niya. Spare me, Lance. Sinasamba ka ng lahat, ang football star. Laging sinasagip ka ni nanay at tatay, pero kapag nagkawasak-wasak ang buhay ko, mag-isa ako. Ako lagi ang ikinukumpara sa iyo, balik niya.
Kalokohan yan. Sa bawat oras na tulungan nila ako, pinapangaralan nila ako na maging katulad mo. At ikaw, umaasta kang walang tumutulong sa iyo, pero noong nagloko ang asawa mo, kaninong sofa ka natulog? Sino ang nag-intervene? Ako. Lagi akong nandyan para sa iyo, kahit noong high school pa lang tayo noong ipinagtanggol kita sa mga bully, kaya tigilan mo ang kalokohan tungkol sa pagiging mag-isa. Sisigat na sana ako kay Lance, pero tumigil ako. Talaga kong pinakinggan ang sinabi niya, at tumama ito sa akin. Tama siya. Sa kabila ng mga away namin at ng mga paghusga ko, lagi siyang nandyan para sa akin kapag nahihirapan ako. Nagsimula kong makita ang mga bagay mula sa pananaw niya. Habang naiinggit ako sa kanya noong lumalaki ako, hindi ko napansin kung gaano ako ipinagmayabang ng mga magulang ko dahil masyado akong nakatuon sa kung gaano sila ka-proud sa kanya. Lagi ko siyang nakikita bilang ang matangkad, gwapo na lalaki na nakukuha ang lahat ng madali, pero mula sa pananaw niya, matapos huminto sa kolehiyo, palagi siyang nakakaramdam ng pagkabigo. Laging nakikialam ang mga magulang namin para tulungan siya dahil hindi sila naniniwalang kaya niya, na tiyak na nagpababa sa kanyang self-esteem. Ngayon natatakot siya dahil may baby na siyang darating at pakiramdam niya'y hindi niya ito kaya. Kaya tinawagan niya ako, ang kanyang kakambal, para suportahan siya, at ano ang ginawa ko? Trinato ko siya na parang basura. Tama ka, Lance, sabi ko nang walang panunuya o sama ng loob. Hindi niya inaasahan iyon at nagulat siya. Sinamantala ko ang pagkakataon para magpaliwanag. Lagi kang nandyan para sa akin, kahit anong mangyari. Ikaw lagi ang taong inaasahan ko. Oh, salamat, sagot niya, naguguluhan pa rin. Pinalitan ko ang usapan, nagtatanong, so, gaano nakatagal? Bumaba ang boses niya habang sumasagot, ilang buwan na. Ngayon lang niya sinabi sa akin. Damn, itatago niyo ba? Oo. Sabi niya, mabigat sa boses ang bigat ng desisyong iyon. Ano? Ang nararamdaman mo tungkol doon? Tanong ko. Tumigil siya bago umamin, natatakot ako, Art. Paano ako magpapalaki ng bata? Para pa rin akong bata kung mamuhay. Hindi ako katulad mo. Swerte sina Josh at Alay na may tatay silang katulad mo. Ano kaya ang iisipin sa akin ng anak ko? Naalala ko na mayroon din akong ganyang takot noong buntis si Paige. Lance, itigil mo ang pagkumpara sa sarili mo sa akin. Iyon ang pagkakamali na lagi kong ginagawa sa iyo. Nagulat siya. Itigil mo nga ang kalokohan, yan, Art. Ano naman ang inainggitan mo? Ayos ka na, lalo na ngayon na pamayat ka. Napatawa ako sa kabalintunaan. Iyon nga iyon, Lance. Hindi dapat tayo maging inggit sa isa't isa. Nagtatrabaho ako para ayusin ang mga insecurities ko, bakit hindi mo kaya? Kung gusto mong maging responsable ka. Kung gusto mong maging mabuting ama, pag-aralan mo kung paano maging isa. Madali lang iyan para sa iyo sabihin, ungol niya. Tama ka, madaling sabihin, pero nangangailangan ito ng trabaho, at kung may kayang gumawa nito, ikaw iyon. Isa ka sa pinakamalakas na tao na kilala ko. Ipupusta ko sa iyo ang lahat. Talaga, tanong niya, talagang nagulat. Talagang, at totoo iyon. Maaaring naging irresponsible si Lance kung minsan, pero palagi akong naniniwala na malalampasan niya iyon, at may pakiramdam ako na ngayon na ang panahon. Nag-usap kami ng 2 pang oras, at habang nag-uusap kami, mas naniwala akong magiging mahusay siyang ama. Hindi niya hinaharap ang sitwasyon na parang lahat ng iba pa. Nag-aalala siya, iniisip kung paano maaapektuhan ng mga aksyon niya ang kanyang anak. Hindi ba't iyon ang ginagawa ng lahat ng mabuting ama? Ibinahagi ko ang sarili kong mga pagkukulang sa pagiging magulang, umaasang mapapaganito ang kanyang nararamdaman. Ang ilang mga kwento ay nagpatawa sa amin, ang iba naman ay mga babala. Nagbiro ako na malamang nabigyan siya ng kapalaran ng isang babae bilang karma, at natawa siya doon. Nangako ako na nandyan ako para sa kanya sa anumang paraan na kailangan niya, at totoo iyon.
Pagsikat ng araw noong ibinaba namin ang telepono. May nagbago sa akin sa pag-uusap na iyon. Lumaki ako ng kaunti. Hindi na ako naiinggit sa kapatid ko. Hindi dahil napagtanto kong kasing inggit siya sa akin ng pagkainggit ko sa kanya, dahil nagsimula kong makita ang sarili ko ng iba. Ako ang responsable, ang matalino. Iyon ang mga katangian na dapat kong ipinagmalaki. Iyon ang 80% ko, at hindi ko kailangan ng iba pang 20%. Ayos lang ako kung ano ako. Bumangon ako at naghanda para sa trabaho, mas maganda ang pakiramdam kaysa sa matagal ng panahon. Matatag na kumilos ang buhay pagkatapos nyon. Ang mga linggo ay naging mga buwan, at lumiwanag ang aking pananaw. Ang isang downside ay naramdaman ni Jerry na hindi ko na siya kailangan. Ang aking pagbaba ng timbang ay naging napaka-successful na walang bakas ng aking lumang sarili, ngunit ang tunay na dahilan kung bakit siya lumipat ay dahil nakita ko ang sarili ko ng iba. Tumaas ang aking kumpiyansa, at iyon ang kanyang pangunahing layunin sa simula pa lang. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko kung gaano kalkulado ang kanyang plano, ang mga sarkastikong komento, ang mahihirap na pag-eehersisyo, ang walang humpay na pag-uugali. Lahat iyon ay para pigilan akong makita ang sarili ko bilang isang nagdurusa sa malupit na biro ng kapalaran. Sa totoo lang, sulit siya sa bawat sentimo na dapat kong bayaran sa kanya. Sa huling matamis na mapait naming pag-eehersisyo, sumabog ang mga bagay sa pagitan namin ni Colleen. Nag-ambala ako nang dumaan siya, at napansin iyon ni Jerry. Tititigan mo na lang ba siya o kakausapin mo siya? Tanong niya na may alam. Hindi ko nga namalayan na nakatitig ako hanggang sa ituro niya. Sorry, Jerry, babalik na ako sa pagbubuhat. Mabilis kong inumbol at ibinalik ang mga timbang sa rack. Look, Art, sabi niya nang maingat, hindi ako nakikialam, pero halata na gusto mo siyang kausapin. Ano man ang nangyari, hindi sulit ang lahat ng pagsisikap na ito para magpanggap na hindi siya nag-e-exist. Tumingin ako sa paligid, nahihiya. Halata ba ako? Dapat ba'y subtle iyon? Ngumisi siya, nakita ang aking horrified na ekspresyon. Idinagdag niya, kausapin mo na lang siya. Hindi ako, pagkatapos ng nangyari. Malamang tatawa lang siya at aalis. Nagkibit balikat siya, tapos huminto sa pagtitig sa kanya mula sa buong silid. Mas effective iyan.